Ano? Rehistro. BP Sara pa nagbubulgar nito. Kakahiya ka naman ngayon. Anong mukha mo na ihaharap pa sa iyong distrito na isang BP Sara ang nagsalita na hindi ka marunong magbayad ng utang. Yung utang na loob nga hindi mo binayaran eh. Yung literal na utang pa. Yan, may pera. May sobre. Anak ng bogi, oh. Binuksan. Binuksan. Magkano kaya laman? May pangalan. Talagang alam nila kung sino pagbibigyan, ha? Magkano ang laman? Nye, 500 pieces lang. Buta? Kalipe. 2,000? Kalipe. Dalipe. 2,000 lang daw ang binigay. 2,000 lang? Sige, 2,000. Oo, kuripot din. 2,000 lang daw ang binigay. Ayan, oh. Eto sila, nagbibideo, ha. Tayo, nagre-reaction lang. Baka naman sabihin fake news yan. May pangalan ayan, oh. Sila siya kasi na. Na form. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Grabe ho, talamak. Talamak ang bentahan, talamak ang bilihan ng boto. Meron ho tayong nakuwang video, grabe. Oo, talipe. Ang nalis. 500, 2,000. Wow. Sinilaw nyo sa 500. Pinapila nyo pa ng napakahabang pila ang inyong kababayan para lang sa 500 at 2,000. Ayuda pa more. Meron ho tayong video niyan, abangan natin. At dito, niresba ka na ho ni BP Sara. Itong yung aling si Batang. Ano meron? Baho, nilansad na. Ilanantad na ni BP Sara. Kaya sabi ko sa inyo, hindi kayo makaka-abante kay BP Sara. Tandaan nyo, si BP Sara hindi kandidato. Siya ho ay sumusuporta lang doon sa mga magiging kalaban nyo. Pero bago natin simulan ang ating talakayan at reaksyon, hindi ka pa nakalike, no? Mag-like ka na. I-share mo na rin. At siyempre, i-bell all nyo para nakakatanggap ka ng notification. At siyempre, huwag nyo kalimutan, panoorin hanggang dulo ang ating video. Nagtatampo ko sa inyo, baka mamaya hindi nyo sinishare. Eto na, ipasok na natin. Anong pag-uusap dito? Nakakahiya. Ang babaeng taga-Batanggay niya, lahat ng baho, siniwalat na. Tuloy. Nabisto ng mga netizens ang tila panggagamit ni Congresswoman Jinky Luistro. Diba? Una, mayroon pa siyang pa-honor to meet at may excellency pa kay Vice President Sara. Pero kalaunan, siya pala ang mangunguna sa impeachment case ni Vice President Sara. Ayan. Pero heto ang matindi. Hindi ba't ang asawa ni Jinky Luistro ay mayroong kasong at sa kanyang naging video. Ito, dapat tinuloy mo. Kasong pang. Oo, pang. Bogli kasi. Yan. Tapos tinago mo pa. Inamin mo pa, tinago mo ang iyong mister. What? Ngayon sabi diyan, ikaw ay pwedeng makasuhan dahil sa pagtatago. Ngayon, nakaalyado ka kasi sa mga amo mo, takpanan na lang daw. Sabi ni Aling Ledesma, tinakpan na lang daw. Alyado ka eh. Ano sabi ni Aling Marie? Kailan ay mismong inamin niya na itinago niya ang kanyang asawa na may kaso. Hindi lang yan. Si Jinky Luistro pala ang tinutukoy noon pa ni Vice President Sara na mayroong pagkakautang sa kanyang pamilya na 8 milyong piso. Ilang beses na nga daw siningil ni Vice President Sara. Ngunit sadyang makapalang mukha
hindi pa rin talaga nagbabayad. Ayon kay VP Sara, maling-mali nga daw ng tao ang napili ang ganitong isang klaseng kongresista, tinatakbuhan ng utang. Grabe, no? Dahil alam mo na walang nakukulong sa utang, aabusuhin mo. Ganun na lang ba yun? Sabi sa video tinatakasan. 8 milyon utang ng utang ka sa Bibi Sara. Ganun ba yan? Nakakahiya talaga. Ito ho yung mga lumalabas. Tayo ho yung nagre-reaction lang. Kung kayo ay magagalit, pagalitan nyo yung nagsiwalat. Oo. At doon naman sa utang na usapang utang, bayad-bayad din. Ang dami nyo na nga nakulimbat Ang dami nyo na nga hinatag sa inyo Diba? 150 plus 30-30. Hindi nyo na kayang ubusin yung kahit matalo pa kayo ng eleksyon. Tatandaan nyo One day. Oo. Isang tulog na lang bukas, ready na. Handaan nyo na lahat ng mga listahan nyo. At siya nga pala, Happy Mother's Day. Doon sa mga ina na talagang nagtataguyod sa kanilang pamilya, Happy Mother's Day po. At syempre, ito na. Bukas, ready nyo na. Mamaya, mag-ready na kayo. Listahan, kung sino man yung boboto nyo. Pero pinapakiusap ko sa inyo, isolido natin ang Duterte plus 2. Yan ang pakiusap natin. Huwag na kayo magpasok ng mga isisingit nyo. Huwag na ho. Magkakalintik-lintik na naman. Kita nyo nga yun, akala natin isa-solid nila. Tayo na lang ho ang gagawa ng paraan para ma-solid natin ang Duterte. Dahil, mas nakakalamang ang nakakarami, ika nga. Diba? Sa palagay nyo, kuha na ba natin ang panalo? Survey natin yan. Type nyo sa comment section, Kuya Goods, kuha na. Kuha na yan, atin na ang panalo. Tsaka yung mga dorobo na yan, unti-unti na yan manunumbalik kung sakasakali. Pag-upo ng mga Duterte plus si VP Sara, dahil wala na, talunan na yung mga dorobo, wala na silang kampi-kampihan dyan, panigurado sa for sure, panigurado sa for sure tuloy. Panigurado o for sure, ito, lalo na itong babae na ito. Baka magbayad ng utang at humingi na sorry. Kala mo'y walang nangyari. Ayon naman pala. Napakarami ng kanyang ipinamimigay ng mga ayuda sa Batangas. Pero ang makapagbayad ng utang kay Vice President Sara pa mismo at sa kanyang pamilya, abay hindi magawa. Aba naman, Jinky Luistro, mahiya-hiya naman. Tablan ka ng hiya. Imaginein mo, nagkautang ka ng 8 milyon sa pamilyang iyong pinagkautangan, tapos sisirain mo ang kanyang pamilya. Ayon pa kay Tio Moreno, bilib na bilib ako sa kapal ng mukha ni Jinky Luistro. Yung tipong 8 million ang utang mo, pero nagpapapicture ka pa sa pamilyang inutangan mo. Sabay smile na para bang proud na proud ka na hindi ka nagbabayad ng utang. Ano ang tawag sa ganitong klaseng babae? Tinulungan kang madismiss ang criminal case mo. May utang kang 8 milyong piso. Tapos, ang iginanti mo sa kabutihan ni Vice President Sara. Akalain mo yun, may utang ka pang 8 milyong piso. Tapos, gusto mo pa siyang ipa-impeach. Ang kapal ng mukha. Tapos ito mga kasama. Merong balita na parang ipapadisqualify. Kasi 'di ba, nakarating na sa ombudsman yung kaso na pamimili. Makikita niyo naman sa video. Hindi naman nagsisinungaling yung video mga kasama. Kung itatanggi nila yon na hindi pamimili yon, ano yun? Namigay lang sila na namigay? Namigay lang sila na namigay, ganun ba yon? Anak ng bugi naman, Isang klaseng pandodorobo yung ginawa nila. Bawal na bawal yun sa batas ng COMELEC, sa rules ng COMELEC, yung mga ganyang bagay. Disqualification ang pwedeng ipataw sa iyo. Kaya dapat, galingan nyo, Pero meron ako papakita sa inyo talaga, ang video, talagang kakahiya. May pangalan pa nila. Hindi nyo lang sinikreto. Gusto nyo mapahiya talaga, mapanood nyo, talagang mismo si VP Sara ang nagsalita rito na sinisingil ito si Batang.
Rehistro. Ano, rehistro ba? Sabi niya, magbayad ka naman muna ng utang mo. Anak ng bugi. Nangutang ka sa BP Sara. Ano na yan? Ang saklap. Ang saklap talaga ng ginagawa mo. Inutangan mo na, traitor mo pa. Akala mo sa pamamagitan ng pag-i-impeach, malilibre ka na sa utang. Karma-karma lang yan, di ba? Sabi nga ng mga kaibigan natin taga Bisaya, ang gaba, di magsaba. Ngayon, eto na, matinding balik dito sa babaitan na taga Batangas. Eto, BP Sara, pakiwari mo, sabihin mo, ilahad mo sa buong Pilipinas at buong OFW, etong baho. Yung tipong ng tao na nagkakali tayo na piniling representante ng ating distrito. Di po ba, yung asawa ay may case? Lumaki siya sa asawa ko. Kaya nga, naghahanap buhay, alam mo, naghahanap buhay talaga sa amin, yung asawa ko. Kaya dahil naghahanap buhay, sige, pagkatin natin ito. Tapos na ang kaso, magbayad ka na ng 8 million. Ilang beses, siningil, ay hindi na bayad. Ganyan ang klase ng tao na mali natin na napili. Tinatakbuhan ang utang. Okay, alam mo, pag din ako, dumaan din ako sa practice, hindi na nila nakakabayad lahat. Kung sasabihin niya, ito attorney, meron akong konti, ito na muna. Pag may kapera ako sa susunod, magbibigay po ako. Susunod na buwan, ito attorney, konti po. Ito lang po muna ngayon. Hindi talaga eh. Kung wala na nangyari. Tapos, nakikita ko, Rehistro. BP Sara pa nagbubulgar nito. Kakahiya ka naman. Ngayon, anong mukha mo na ihaharap pa sa iyong distrito na isang BP Sara ang nagsalita na hindi ka marunong magbayad ng utang. Yung utang na loob nga, hindi mo binayaran eh. Yung literal na utang pa. Anong boto ngayon ang tatanggapin mo? Taga Batangas, distrito ni Rehistro. Nirehistro. Boboto nyo pa ba yan? Kami ho ay nagtatanong lang. Naku po ka, Rudy. Pakibuksan ang isip ng mga taga Batangas na distrito ni Rehistro. Baka mag-magic. At ito ibulong nyo sa inyong kapitbahay na wag nang iboto. Bakit? Kita nyo ito. Diba? Binira si BP Sara, pinagtulungan ng mga dorobo. Tapos, kaya naman pala, hindi nagbabayad ng utang. Kaya naman pala galit na galit. Pag sinisingil, sa bagay uso yan mga kasama. Kaya wag ho kayo magpapautang. Maipasok lang Pero doon naman sa mga mabubuting loob, ayan, ay maaari. Pero wag na kayong mag-asa, wag kayong aasa na babayaran kayo. Ganyan ang panahon ngayon kasi ang utang sa batas, wala hong nakukulong. Wala. Pero pag may panloloko, yun, meron. Pero dapat dokumentado. Hindi pwede yung nagpautang ka ng 500,000, laway lang, wala na ho yun. Kung durobo ho yung nagpautang, yung umutang, wala na ho yun. Lumipad na yung 500,000 nyo. Kahit magtanong ho kayo sa mga abogado, wala hong nakukulong sa usapang laway na utang. Kailangan dokumentado para doon papasok yung panloloko. Tuloy mo, BP Sara. Yan.
Ako ang ina, ako ang pare. Ako ang pare. Ako ang pare. Ganyan yung style yun, di ba? Doon namimigay ng pera itong si Rehistro. Ganyan may ganun Talagang ginagawa yung minumusta ni Bibi Sara. Totoo yan. Kahit balik-balikan niyo yung video, eto, tapos may ganun, nak ng tipaklong. Hindi ko ba yung utang? Yan. Nagkakalit tayo ng pili ng presidente, hindi tayo ng pili. Natin na yung nakakasin. Oo. Diba? Diba? Ganyan ang klase ng pagkakamali namin. Kaya dati na Lunes, meron tayong pagkakataon na itama ang mali. At yun ay ang pagpili kay Congressman Rafi Ako. Nagbalik natin sa Kongreso. Yung katunggali ni Rehistro, si Congressman raw? Yan ho ang iboto nyo ha. Itong in-endorso ni Bibi Sara. Ito. Meron tayong pagkakataon na itama ang mali. At yun ay ang pagpili kay Congressman Rafi Ako. Ayun, hindi ko masyado narinig ha. Nagbalik natin sa Kongreso na 9 years na maganda ang track record ng Deputy Speaker. At sabi ko nga, pwede maging speaker, di ba? Hey! Pwedeng maging speaker! Rehistro. Natipak lang ito na. Sisingiling ka ng mga taga-Batangas sa mga pandodorobo mo. Ito na. Si Bibi Sara. Alam mo ba, ito, meron lang akong meron akong napanood na video. Noon pa yun. Noong inendorso ni Bibi Sara, itong si Sticker. Ang sabi ni Bibi Sara, iboto natin si House Sticker Tumagdes. Totoo nga. Nagkatotoo. Naging sticker. Ngayon, ito na naman. Inendorso ni Bibi Sara, ang katunggali ni Rehistro. Pwedeng maging speaker. Nak. Baka magkatotoo yan. Kaya wait, there's more. Diba? Ihatid natin lahat doon sa Kongreso, buong Pilipinas. Hatid natin, ito po, ang aming piniling speaker. Kami po, ang taong bayan. Yan. Hindi mo ba palabas? Saan mo yan? Check mo nga. Wala ka naman ginagawa na utang. Hindi ka suba. Meron akong pagkakataon na itama ang mali. Tama. Kaya, gawin natin yun. Hindi lang yung kapili sa representante natin, kaya yung tatlong sinabi ko una na, napaulit-ulit natin, yung pagkakamali, bilang mga botante, kada eleksyon. Baka pa, sigurado ako, meron tayong nakikita tunay na pagbabago. Alright. Di ba, sabi ko nga mga kasama, huwag kayong tatakbo sa utang. At ito, mag-redirect din na yung in-endorse ni Bibi Sara dahil pwede pala maging speaker. Oo. At yung mga banat kay Bibi Sara, wala naman palang may sasampang kaso. Wala palang may sasampang kaso. Bakit pa sinasagot nitong under tagapagsalita? Palasyo, walang isasampang kaso kay Bibi sa pagkakalat ng fake news. Hindi naman nagkakalat ng fake news si Bibi Sara. For your information, si Bibi Sara ay sumasagot lang doon sa isang babae o kung sino man ang nagpapa-interview at siya ay binabatikos. Ganoon. Pero kung si Bibi Sara ang magpapakalat ng fake news, hindi gagawin ng Bibi yan. Kayo huwag mag-isip. Nagpa-interview si Bibi Sara. Tapos mayroong mga reporter ngayon na magtatanong doon sa under. Ngayon si under naman hindi muna ina-analyze kung ano yung mga tanong o question. Sige, si Bana.
O ngayon, pag nag-rebank o nag-debunk si BP Sara o nag-rebat si BP Sara, wala ito si Ander. O nangamote. Ang mga pronouncement hindi tumutugma doon sa mga tamang question. Eto, ano daw ang balita rito? O kilala niyo ba si Ander? O kayo na bahala humusga kung sino siya. Plano ang kasalukuyang administrasyon na maghain ng kaso laban kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng mabibigat na paratang na binitawan nito sa isang panayam. Sinagot naman yan sa press briefing sa Malacanang. Eden Suarez Santos, magbabalita. Sa kabila ng mga paratang ng Malacanang na fake news peddler si Vice President Sara Duterte, wala pang plano na sampahan siya ng kaso ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ang kinumpirma ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sa maikling sagot nito sa press briefing sa Malacanang. From your previous briefing, sinabi niyo po na sa kanya pala nanggaling ang fake news referring to Vice President Sara Duterte. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang kay First Lady. With that po, wala po bang plano ang Marcos administration na sampahan po ng kaso si VP Sara o kaya po ay paimbestigahan sa Kongreso or sa NBI, PNP, CIDG kung sinasabi po ninyo na siya ay fake news peddlers? Sa ngayon po, wala pa po. Wala po. Una rito ay binunyag ni VP Sara sa isang interview sa kanya ng mga kagawad ng media ang umano'y pagkakasangkot ni First Lady Liza Araneta Marcos sa nangyaring pagkamatay ng isa sa mga kasama sa kanyang entourage sa Amerika. Sinabi ito ng Vice Presidente dahil sa tuwing may issue anya laban sa Marcos administration ay inaatake ang kanilang mga kalaban. Magugunita na inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa pangunguna ni Police Major General Nicolas Torre III noong March 11, 2025, kasunod ng pagkalat sa social media ng umano'y pagkakahold sa Amerika ng unang ginang. Merong namatay dahil sa drug overdose at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady. Fake news ba yan? Totoo naman, di ba? Merong nategay sa Amerika at merong police report na kasama nga. Alin ang fake news doon? Sige nga, ipaliwanag nyo. Kayo naman talaga, cover up na naman eh. Tago-tago na naman eh. Basta panig sa inyo, okay. Pag sinisiwalat, hindi okay. Kasabihin fake news. Grabe naman. Wag ganon. Be fair. Porket nasa pwesto, lakas-lakasan. Paano pag naubos na ang power? Walay na. Titigil na lang, sasabihin sorry kasi trabaho lang. Ganun ba yun? Kung ako sa inyo, ang gawin nyo, mas maganda yung trabaho. Kung ano lang yung magandang ibabalita, yun lang. Pero yung magsalita ka laban sa BP at sasabihin fake news, wow. Kwento niya sa unggo yan. Baka paniwalaan kayo. Ito ang hindi fake news. Tuloy natin. Ito papakita ko lang sa inyo. Yung hindi fake news. Yung nagkaabusan na. Tuloy ko lang natin to. Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance. Totoo naman sinabi ni Bibi Sara. Suspected overdose. Suspected. Pero meron talagang nategay. Kasama siya sa kwarto. Ano nangyari? Fake news pa ba yan? Wala naman sinabi si VP Sara na namatay agad dahil dahil hindi kinaya o dahil sobra sa hay. Ganon. Suspected eh. 'Di ba? Walang fake news doon. Gawa-gawa kwento para lang may message. Itong si nako. Tigil nyo na 'yan. Hindi kami naniniwala diyan. At ito ang pag-usapan natin. Ito ang totoo. Ito. Sabi doon sa police report ay suspected cocaine din. Ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Sa kanya pala nanggaling ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang sa First Lady.
Hindi ito ang unang pagkakataon na may mga issue na inihayag sa publiko si VP Sara na itinuturing na Sabi ni ate, sa kanya pala galing ang fake news. Anak ng bugi talaga. Basta kami, ang naniniwala kami, magagaling ang mga Duterte. Sa totoo lang, sa totoo lang, magagaling. Ngayon lang kami nakakita, nakarinig na isang empleyado ng gobyerno. Kayo na bahalang humusga mga kasama. Basta ito, yung ipapakita ko sa inyo, ito totoo to ha. Hindi ho to peke. Sino makikita nyo dito? Ito may pangalan pa. Nako, ayan na. Walang sounds oh. Yan, may pera. May sobre. Anak ng bugi oh. Binuksan. Magkano kaya laman? May pangalan. Talagang alam nila kung sino pagbibigyan ha. Magkano ang laman? Nye, 500 pieces lang. Tapos ang nakapangalan mo, ang pangalan nito? Nye! Oglalit. Naku po. Baga niya mga, binabarat kayo mga kasama. Binarat kayo. 500 lang ang binigay ng ate nyo. Bakit? Ang laki naman ng daw nakuha nila. Bakit sa iba 4,000, 6,000, 6,500? May nabalitaan ako mga kasama, 6,500 daw. Sa bandang Muntalban daw ho, di umano. 6,500 isang buong pamilya ang bayaran. Hindi ko lang sure kung saan banda sa Muntalban. Dahil ibang klase ho ang bayaran ngayon para lang makakuha nila ang boto ng kanilang constituent, ganyan ho ang labanan. Ginagapang nila yan, di umano. Oo. Hindi ko nga alam dito sa Mars eh. Alamin ko, baka may gapangan dito sa Mars. Pero parang may napakiwari ako. 3,000. Oo. 3,000 dito sa Mars. Oo. Ito pa, saan pa to? Kami dito sa Japan, vote rate kami PDP. Salamat po. Kita mo, taga-Japan. Oo. Ito, magkano? Ay, 3,000 sa may Taytay. Saan kaya ito sa banda sa Taytay? Oo, ito pa. Kuya Goods, dito po sa Nueva Ecija, 2,000 po. Naku. Ano ba yan? Oo. Magbasa-basa kayo sa comment ko. Oo. Magbasa-basa kayo. Makikita nyo yung mga pinamimigay nila. Kakarampot ng pinamimigay nila. Tapos yung dodorobohin na kaba ng bayan. Hindi nila kayang ubusin. Ito pa, pakita natin to. Nagkaroon pa ng agawa-agawa na. Ang dami, dumagsa. Ay, 2,000 lang? pangalan niya 2,000 lang daw. Este daw. Amo daw si Buta? Kalipe. 2,000? Kalipe. Dalipe. 2,000 lang daw ang binigay. 2,000 lang? Sige, 2,000. Oo, kuripot din. 2,000 lang daw ang binigay. Ayan eto sila, nagbibideo tayo nagre-reaction lang. Baka naman sabihin fake news yan. May pangalan ayan Sa kaserte na. Na form. Manada gente ko. Tumento, inante pa yung ako. Kawan, dahil ka natin, buta lang kita kanina. Oo, 2,000. Miso daw yung get yun, sobra. Kaliente ka talaga. Sige, thank you. Di ba sabi ko sa inyo mga kasama? Yung isa 500. Yabang-yabang humalaban kay Tatay Digong. Yan lang ibibigay mo. Pagtatawa na lang ho kayo kasi ang sabi ng ating kababayan, Kuya Goods, kukunin namin ang pera ng sambayan ng Pilipino. Kasi tax namin yan ipamudmud nila pero ang iboboto namin Duterte plus 2. Salamat po.
Dahil ito na, malapit na. Bukas, magsuot kayo ng green ha. Green. Para pag nakita kayo, ala, Duterte yan. Solid na kayo ngayon. Tapos maghihiyawan ng mga tao doon, Duterte! 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 Ganon. Ito, anong balita rito? Bongbong. Bongbong Kalok. Nilabag ang kanyang ginawang batas. Naku, pwedeng impeachment nga ito. Pasok natin ha, mga kasama. Para maganda sa maganda, ito, ano ba meron dito? Pasok mo! Duterte Party List, Duterte Youth Party List ha, ang aking party list mga kasama, Duterte Youth Party List. At siyempre Duterte +2. Ito na. Tinanggal ako ni Pangulong Bongbong Marcos sa NYC. Fixed term ako. At ang nagsasaad na fixed term ako, yung batas na mismong siya ang gumawa, NYC law, ginawa niya ng Congressman Bongbong Marcos pa siya. So nilabag niya ang batas na yon. Hindi ko naman maireklamo siya. Kasi sa Pilipinas pala, ang presidente bawal kasuhan. Kahit nilabag na yung batas. Ang pwede mo lang ikaso sa kanya, ito lang talaga impeachment complaint para dun siya managot at magpaliwanag. Nako. Kaya pala naghain na ito si Chairman Cardema dahil yan nga, meron siya nakikita nga hindi maganda. At syempre, maganda rin yung ginawa niya dahil pag nasimula na yan, yung mga taong gusto, dire-diretso na. Eto, may nagsabi pa rito, naku Kuya Goods, meron dito sa amin. Ayun, Muntalban nga, mga Grales, namimigay ng 5-6 per head. Wow, laki. 5-6 per head. Oo. Meron naman dito, 1,000 lang dito sa... Saan ba to? Kaya po. Sino kaya namimigay dyan? Oo. Hanggang sa muli mga kasama, kaya sabi ko nga sa inyo, bibigyan ko kayo ng magandang upload at saka reaction Abang-abang lang kayo sa ating mga nilalabas na video. At balikan nyo yung video natin kahapon, gagabi. Maganda rin ho yun. Marami siguro hindi nakapanood kasi parang, konti lang yung like At saka konti lang yung nanood. Kailangan to, paabutin natin to ng mga maraming aabot sa ibang bansa. Para mas maganda, maraming nakakaalam. Aware ang taong bayan. Aware ang ating kababayan. Paabutin natin ng 500,000 views. Mga kasama, i-share nyo na i-share. Hanggang sa muli, bye-bye.